guys! Good morning everyone! So ngayon papasok tayo ng trabaho and then after natin sa trabaho pupunta tayo ngayon ng dentures kasi papatingin natin tong lower part ng ipin ko kasi nga wala na siya, so kailangan natin pong lagyan siya ng dentures. So ayun, iniisip ko rin yung implants kaso it will cost you around like $3,000 to $6,000 per ipin. So, ganun siya kamahal. Pero yung dentures, it will cost you like 2,000 to 6,000. Kung cool yung papagawa mo, siguro mga $6,000 yun. Pero dahil nga sa lower part lang tayo kapalagay, so it will cost me around like $2,000 plus. So, yun. So, covered siya ng insurance ko dahil kasama siya sa benefits ko bilang full-time employee sa employer ko. So, one good thing about having a full-time job here in Canada is meron ka talagang mga insurance na galing sa employer mo na especially sa mga temporary foreign workers. Sayang naman kasi kung hindi nyo gagamitin, take advantage of it. Katulad ko na instead na may babayaran ako out of pocket. So, wala na akong babayaran kasi na-covered siya ng insurance ko. That's one good thing about having a full-time job here in Canada. Kahit temporary foreign workers ka. So, possible talaga siya. At hindi lang yun, sa mga medical or sa yun nga, dental, sa mga gamot, massage, and everything. Marami talagang benefits. So, payo ko or advice ko sa mga naka-temporary foreign workers, kung meron kayong gustong ipagawa or ipaayos, baka tingnan nyo muna, i-check nyo muna, baka covered siya ng insurance nyo. And sayang naman kung hindi mo magagamit, diba? Kasi we'll never know kung hanggang kailan tayo dito. Kaya take advantage of it kasi nagabayad ka naman ng tax, malaki yung dinededuct sa'yo. So, take advantage of it. So, ayun. So, mamaya, pupunta tayo after ng work, diretso tayo ng dentures ko. And then, isasama ko kayo para makita nyo. So, ayun. Hi guys. So, ayun na nga. Kalalabas lang natin ng bahay ng trabaho. So, ngayon, papunta na tayo ngayon dun sa dentures natin. Dahil meron tayong appointment ngayon. So, malapit lang naman siya. 22 minutes walk pero nagbasa lang ako para mas mabilis. So, ayun na siya. Papakita ko sa inyo. There you go. Ayan yung dentures natin. Actually, dyan nag-work yung pamangkin kong babae. Receptionist siya dyan. And ayun nga, 2:30 pa yung appointment natin. And it's only 2:15. So, let's see kung anong gagawin sa atin ngayon. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na i-take advantage nyo yung mga insurance nyo. Kasi usually, wala ka na talagang babayaran. Meron man siguro, konti na lang. Alam mo, malaking bagay din siya. So, ayan. Let's go here. Yan, sa mga taga-Langford, pwede rin dumaan dito. Yan ang kipay. Set na. Ha? So guys, we're done na. So, yun ang ginawa, sinungkatan lang ako. Kaya, we will see. Then, babalik na, tatawagan nila ako kapag dumating na daw yung frame. Kasi yung frame galing pa ng Ontario. Grabe sa Ontario po mga galing. So, ganun talaga ang process. Dito at least, diba? Kita natin. So, anyway, thank you so much, Maye. Yan yung pamangkin ko. Hindi ko makita. Say hi. Ayan. Bye-bye. So, yun na nga. Nakalabas na tayo ngayon ng dentures. So, I guess, balik na lang tayo. I mean, hindi na ako babalik ng work. Uwi na lang tayo. May mga, doon na natin magpatuloy yung checkahan natin. Alam mo yun, in fairness dito, no, na parang,
Paano ba? So, ayun lang. Punta rin ng pwesto nila kasi tabi lang siya ng park. Ayun lang yung park. Ayun lang. Diba? Ay, may mini court dito. May mini court siya dyan. So, yun. So, pauwi na tayo ngayon. Then, hantayin natin. Siguro mga yun nga, mga 3 weeks pa daw. Ako maghahantay bago dumating yung frame. Kasi nga, yung frame, manggagaling pa ng Ontario. Usually daw Toronto, ganun. So, nandito kami sa British Columbia. So, grabe no. So, maghahantay ka talaga. Well, ganun talaga dito. Hindi katulad sa atin na tipong alam mo yun, parang one-stop shop. Dito, medyo matagal, pero yung quality talaga, alam mo yun, yung quality yung inaantay mo. I mean, yung quality yung talagang binabayaran. Mahal siya, pero pag minumino naman, quality talaga siya. Kaya isang tanga ko, alam niyo kung bakit? Nakalimutan ko yung susi ko doon sa office. So, alam mo yun, so pauwi na sana tayo after natin dun sa insurance. Pauwi na sana ako. And then, sabi ko, hinahanap ko yung susi ko. Hindi ko mahanap. So, hindi tayo makapasok ng bahay. So, ngayon, antayin ko na lang yung anak ko para sabay na kaming pumasok ng bahay. Ay, Diyos ko po, ang katanggahan man. Ay, nako. Naiwanan ko siya. So, hindi ako. Pauwi na sana ako. And then, sabi ko, hinahanap ko yung susi ko. Hindi ko mahanap. Spring ngayon. So, yung mga cherry blossom, naglaglaga na yung mga bulaklak niya. Sobrang ganda. Kala pwede nang ilagay sa bathtub yung mga petals ng flowers. Ayun. So, hantayin natin yung anak ko makauwi para sabay na kami kasi malapit lang din naman yung school niya. And then, out na siya ng 2:40. So, ayun. Tawagan ko lang. So, guys, daan muna tayo ng market kasi nga feel kong magkaldereta ngayon. Daan muna tayo ng grocery store. Yellow lights are flashing. Yellow light are flashing. So, ayan. Daan muna tayo. Meron na tayong baboy. The only thing that lacking is yung potato and carrots. Yun na lang yung bibilhin natin. Grabe din sa taas ng araw. So, ayan. Diyan tayo pumunta sa Fairweather Market. May ganda ng mga bulaklak. Sabi ko sa orchids. Everything. Lang tayo. Order items. Kailangan natin. Order ito. $7.47. Alright, on card please. Perfect, right there. Yeah, I think I'm all good. All right. Thank You're you. very welcome. You have a great afternoon. You too. Enjoy the sunshine. Oh, absolutely. Oh, we got big windows. Yeah. Yeah, good, yeah. So, yeah. So, ayun nga.
Then let's go for Starbucks kasi doon ko makikita ni Heart. Dahil nga naiwan ko yung susi ko, di ba? So, nasa office yung susi ko, guys. So, hindi tayo makapasok ng bahay. So, hantayin ko yung anak ko. Magkita na lang kami dun sa Starbucks. Guys, nakakaitim tong araw to. As in, tirik na tirik to. Kung alam nyo lang. Tirik na tirik siya. So, hi guys. So, ngayon, nandito tayo ngayon sa park. Kasi nga, naiwan natin yung susi ng bahay dun sa office. Kaya hindi tayo makapasok. So, ayun, hinahantay ko yung anak ko para kasi siya, para sabay na kami pumasok ng bahay kasi siya meron siyang susi. So, going back to our topic kaninang umaga, na isa nga sa magagandang bagay dito sa Canada is yung meron kang full-time job. Kasi pag meron kang full-time job, usually meron kang benefits from the company. Yun yung insurance. So, yun yung ginawa natin ngayon. Tinake advantage natin yung insurance natin para magkaroon tayo ng denture sa lower part. So, it will cost you $2,000 plus and wala po tayong ginastos nun, wala tayong nilabas na pera, covered siya lahat. So, yun yung kagandahan. So, kahit temporary foreign workers kayo, and then regular full-time or regular part-time yung trabaho nyo, may insurance yan. I mean, hindi ko alam kung lahat, pero most probably meron talaga. So, i-take advantage na yun, gamitin nyo sa dental, medical, massage, physio, and a lot more. Marami siyang benefits. Katulad ko, before, medyo masakit lang yung braso ko. So, ang ginawa ko, nagpa-appointment ako sa physiotherapy, and then, wala akong binayaran kahit magkano. Pero kung out of pocket yun, nagagastusin mo, that will cost you around $100 per session. So, apat na session ako, then wala talaga akong binayaran. Ang hindi ko pa natatry, yung massage, pero yung mga friends ko, yung mga kilala ko, same employer kami, ginagamit daw talaga nila yun sa massage. And then, yun, wala silang binabayaran. So, ayun, i-take advantage na yun kasi sayang naman, malaki yung tax natin dito sa Canada. So, pakinabangan din natin yung mga benefits nun. Katulad yung having an insurance. So, make out of it. So, yun lang. Well, anyway, eto nga, nandito ako sa park ngayon. Inaantay ko yung anak ko. Actually, maaga akong lumabas ng office, mga 2 o'clock. Tapos 2:30 yung appointment ko. Eh, malapit lang naman siya. Tapos nag-bus pa ako. Kaya, mabilis ako nakarating dito. Ending, gusto ko sanang umuwi kasi yung bahay namin, ayan lang. Nandyan lang sa building na yan. So, mga 3 minutes walk lang dito from park. Tsaka yung dentures office, nandito lang din. So, makakauwi na sana ako na maaga. But the thing is, nakalimutan ko naman yung susi ko. Syunga ko. Ayun. So anyway, hantayin natin yung anak ko, parating na siya. And then, after noon, pahinga na tayo. So, Thursday ngayon, tomorrow is Friday. So, ang trabaho lang natin Monday to Friday. Alam mo yon. So, Saturday, Sunday. So, happy. Alam mo yon. Work-life balance lang. Although, kahit alam mo, marami kang iniisip tungkol sa ating, alam mo yon, status dito. Yung sa immigration. Katulad nga ng sinabi ko sa previous vlog ko, na tipong until now, hinahantay ko yung decision sa permanent residence application namin. Until now, wala pa rin decision. So, hindi natin alam. Alam mo yon, katulad ko, syempre, napamahal na rin ako dito sa Canada. And then, nakikita ko na rin na tipong mas gusto kong tumagal dito. Kasi sa Pilipinas, pag umuwi ako, syempre, mag-i-start ka ulit ng bago, magtatrabaho ka ulit, or kung gusto mag-business, mag-business ka na naman, mag-isimula ka. Eh kung paano kung wala kang malaking puhunan, alam mo yon, or wala kang puhunan pang start ng business. So alam mo yon, back to scratch na naman.
Kaya since almost 4 years na tayo dito, and then nakita ko naman yung opportunity dito, alam mo yun, hindi man tayo mayaman, hindi man tayo maraming pera, pero alam mo yun, tipong panatag yung buhay mo dito. Basta meron kang trabaho, masipag ka, kahit isang nga lang naman trabaho mo dito, mabubuhay ka eh. Yung iba kasi nag-double-double job, siguro kasi nga meron silang sinusustentuhan sa Pilipinas, meron silang binabayaran o meron silang investment na na gusto nilang gawin. Alam, maraming factor. Pero kung wala ka namang utang at wala ka namang sinusustentuhan ng malaki sa Pilipinas at wala kang ginagastusan ng malaki, alam mo yung tipong dito peaceful lang yung life, sobrang peaceful lang, magaan lang din, work-life balance. Yung iba kasi napapagod sila, double job, kasi nga alam mo siguro may binabayaran silang mortgage, may binabayaran silang mga kotse, although mabigat din talaga. Alam mo, kahit kami naman din medyo mabigat din, pero the thing is, dalawa kami nagtatrabaho ng partner ko, and sakto nakakaipon, bari-bari, konti lang din talaga, pero not bad na, alam mo yon, in terms sa work-life balance. Kahit paano nakakuha namin gumala, kahit paano dito nga lang sa city namin, dahil alam mo naman mahal yung flight kung gusto namin umalis, siguro not for now, pero kung papala rin tayo maging permanent dito and then eventually maging citizen, alam mo yon, i-consider natin yan na tipong mag-ipon. Alala, nandiyan na yung anak ko. Ayan na siya. Ayan na siya. So, Sira yung ano, bus. yun. Paano sira? Hindi ko alam. Nag-break daw yung backup. Parang nag-break yung backup. So, ayun guys. Nandito na kami. Pauwi na kami ngayon at ako'y magluluto pa. At siya yung merong susi. So, until now, so hanggang dito na lang, guys. So, sa mga hindi nakakalam, again, my name is Pao. I'm currently living here in Victoria, British Columbia, Canada. And then, ayun lang. So, kung gusto niyo pang tuloy-tuloy yung kwentuhan natin, alam nyo, comment lang kayo and then keep on watching my videos. And see you next time. Bye!